Matatagpuan sa Bawang La Union ang kauna-unahang museo ng sasakyang Toyota na itinayo ng isang businessman. Nung gumraduate kasi ako, iba yung gusto kong gawin. Actually, into stocks ako, into finance. So yun yung gusto kong gawin. Pero sabi sa akin ng dad ko, uwi ka dito sa probinsya. Di ba? Tulungan mo ako sa negosyo natin dito. So yun, so hindi ako masaya actually nung pinauwi niya ako. Tapos yun, kaya nung pumasok ako dito sa Toyota, yung mindset ko lang is ma-manage ko lang negosyo ng tatay ko. So wala akong hilig sa kotse. Wala akong hilig sa kotse talaga, no. Pero nung natutunan ko yung history ng Toyota, doon ko na-appreciate na, hala, hindi lang pala negosyo to. Napakalawak pala ng history nito. So, nung na-inlove ako sa Toyota, talagang sabi ko, sige, parang matagal nang sinasabi sa akin ng tatay ko na alam ko lang business side. Eh, siya kasi lumaki sa auto supply. So, marunong sa kotse magmekaniko. Eh, ako wala akong kaalam-alam. So, nung sabi ko na bibili ako ng lumang kotse na bubuuhin ko, eh, okay naman sa kanya. So, doon nagsimula. Sabi ko, ano ba yung uunahin ko? So, sabi ko, sige, dalawa lang naman yung paborito ko. Yung Corolla na AE86, tsaka yung Supra. So, sabi ko, kung mabibili ko yon, eh, baka magkaroon ako ng interest lalo sa kotse. So, yun. So, siguro blessing din ni God na magkasunod na ang tagal ko naghahanap, walang nahahanap. So, magkasunod na biglang may nagbenta. So yun, so nung nabili ko yun, yung A86 tsaka yung A80 na Supra, doon nagsimula lahat. Na lalo akong na-inlove sa Toyota. Tapos nagkaroon na rin ako ng interest na magbuo ng mga sasakyan. So doon nagsimula lahat, kaya meron yung R-Garage ngayon. Itong A86 na Trueno, ito yung paborito ko talaga, tsaka yung Supra doon, yung A80 yung itim. Ito kasi yung dalawa sa iconic cars ng Toyota talaga. So, kaya ito talaga yung dalawang gusto ko. And sinabi ko sa sarili ko nung time na yun kung wala lang tong dalawa, wag na lang. No? So, kaya dun ko talaga sa dalawa sinimulan, kasi itong dalawa yung medyo mahirap na hanapin. Kasi yung mga meron neto, ayaw magbenta. So, kaya itong dalawa pa rin hanggang ngayon yung paborito ko. Marami ng mga bago ngayon May bago ng Supra, may GR Yaris na. Okay naman itong mga modelong sasakyan na to. Very powerful, tapos fun to play sa track, ganon. Pero itong dalawa pa rin yung paborito ko hanggang ngayon. No? Tsaka itong isa, itong S800. Actually, ito ang unang sports car ng Toyota. No? Gusto ko rin to. No, kasi dito nagsimula lahat Dito nagsimula lahat. So, actually, isa rin to sa paborito ko talaga. So, kung top 3, yung A86, yung Supra na A80, tsaka itong S800. Ito yung tatlong paborito ko dito. Nag-umpisa lang din ang museo sa isang bodega na sana'y pag-iimbakan lamang ng mga kotse. Nung binili ko tong mga sasakyan na ito, tsaka binuo namin, di ba? Parang talagang passion for cars lang talaga, passion for Toyota lang, no? Kaya nga nung tinatayo ni Dad tong commercial complex na ito, sabi ko, bigyan mo lang ako ng isang bodega. Isang bodega lang para lang doon ko ilalagay yung mga sasakyan. Kasi itong mga sasakyan na to dati, nasa Toyota to Naka-park ito doon sa workshop namin. And nagko-complain na yung service manager ko. Siyempre, hindi may direkta sa amin. Diba? Pero, ang complaint niya Sir, kumakain na ng lugar yung mga kotse mo dito. Wala nang lugar yung customer. so, sabi ko sa dad ko, bigyan mo lang ako ng isang bodega. Sabi ni dad ko, kung magbubodega ka na lang din, ayusin na natin. Para hindi lang tayo nakaka-appreciate nito, pati ibang tao. Diba? That's why, nabuo nga itong R-Garage. No? Actually, si dad ko yung nag-push talaga nito. Yun. So, nung tinayo na namin to, parang sabi ko, kung display lang din ng kotse, museum lang din ang gagawin natin, wala tayong social impact.
Kaya nung kinausap ko yung team, umupo kami, nag-decide kami na ano ba yung best way na magkaroon tayo ng social impact. And na-identify namin is we have to reach the next generation. So kaya ginawa namin platform ngayon tong Our Garage. Actually, yung goal namin talaga is to partner with all schools sa La Union, 'di ba? And actually, we offer scholarship program sa mga partner schools namin, and nag-o-offer kami ng mentoring session sa mga students. No, kasi yun parang yun yung belief namin na para matulungan namin ang probinsya at ang buong Pilipinas, we have to prepare the next generation leaders. Tinuturuan din ng mga kabataan sa tamang pagmamaneho at pag-iingat sa kalye. So ginagamit naming platform ito to really reach out to the next generation. Kasi syempre marami sa kanila, alam yun, hindi nila kilala itong mga sasakyan na to, pero pag may nakita silang mga magandang sasakyan, attracted sila. Kaysa libro ang dala namin na maraming hindi naman mahilig mag-aral, at least ito, they will appreciate it. Tapos marami kaming ginagawang activities na talagang will cater to their interest. Parang recently, kumuha kami ng mga instructors, yung mga nagte-training ng mga racers natin dito sa Pilipinas, 'di ba? Na tinawag namin sila, tulungan nyo kami. Gusto namin turuan yung mga taga-La Union kung paano mag-drive safely, and at the same time, turuan sila kung paano mag-drive sa truck. So yun, no? And nung time na yun, nakakuha kami ng mga estudyante at tuwan-tuwa sila. Wala silang mga sports car, dala nila mga MPV tsaka SUV, pero natutunan nila kung paano magmaneho. Diba? And that is something na gusto naming i-pass on talaga sa next generation. Kasi yung nakikita natin ngayon sa social media, yung mga nagkakarera sa street, hindi safe yun eh. Diba? Hindi safe yun eh. And kung talagang racer ka talaga, alam mo na delikadong mag-race sa track. Kaya hindi mo gagawin sa street. No, ito yung gusto namin ipakita sa kanila na parang huwag tayong papormahan. 'Di ba? Kasi kung talagang naintindihan natin yung value ng sasakyan natin, value ng buhay natin, tsaka buhay ng ibang tao, we will race in the right place. No, kaya yun yung ginawa namin, and yung next phase namin ngayon is itong mga na-train namin mag-drive, dadalhin na namin sa truck. 'Di ba? Tapos syempre, meron din kaming team sa Bios Cup. Dadalhin namin sila doon para ma-experience din nila kung paano mag-race yung mga pro racers din. Para matutunan nila kung paano yung pag-attack ng corner. It's something exciting, no? And itong mga bagay na to will really excite the next generation. Pero ultimately, yung goal namin is to teach them how to become better leaders ng society natin. Paliwanag pa ni Richmond na ang Our Garage ay hindi lang museo. So, kausap ako nung team, sabi nila, meron kami nakausap, yung largest na car show na gusto nilang gawin for La Union at gusto nilang gawin dito sa Our Garage. So, parang sabi ko, sige, okay naman sa akin ang car show, pero hindi naman yun yung reason why we exist. We exist to impact the next generation, and we exist na may social impact tayo. So sabi ko, what I would like is for us to partner with car clubs na darating ang panahon, for example, may lindol, may bagyo, tawagin natin itong mga car clubs na to. Tulungan nila tayo magdala ng relief goods sa mga affected areas. So parang sabi ko nga, para hindi lang tayo basta passion sa sasakyan, pero meron tayo na itutulong sa society natin. So yun, no, parang if I want people to know about Our Garage is parang we are open to partner with people, number one, who loves children, diba? Who wants to have an impact sa society natin, and number two, sa mga car enthusiasts, na hindi lang tayo panay kotse ang pinagkakasusan natin, na pwede natin gamitin yung mga kotse natin na magkaroon tayo ng positive contribution sa society natin, lalo na sa probinsya natin. So yun po. Mula dito sa Bawang La Union, ito si Leo Madrid, nag-uulat para sa LU Balita Ngayon.